family na meron, may isang parent or tita na meron, tapos yung person na nagpapatingin or yung child, merong isa of these symptoms or sign, pwede ka nang may diagnosis ng NF. Walang gastos, right? History alone will tell us, and how it looks will tell us that this is NF. Okay? It can be tricky if like hindi pa niya na-fulfill yung bawat isa. For example, cafe au lait ko, isa lang to. It has to be 6. Okay? 6 and more. Ang NF, yung PN, kailangan at least 1. May makita lang na PN, like yung isang child namin na nakita sa PGH, yung sa mata, plus cafe au lait, meron na siyang NF. Okay? Kasi meron siyang flexible neurofibroma. Or 2 neurofibromas kahit hindi PN. Minsan, gino-joke ko palagi sa mga kids ko, oh, paamoy ng kilikili. Pero tinitignan ko actually yung kilikili ko may axillary freckling. Not my kids, my patients pala. My patients. Alam ko na sa mga kids ko wala. So because we also look for signs in the kilikili, and that's part of the diagnostic criteria, the axillary freckling. Usually nakikita yun pag teenager wala pa. Like sa child mo wala pa, di ba? Okay? Or sa iba, kasi medyo hilaw, hindi na fulfill yung 6 or ano, nag-genetic test. So yung iba, kaya may genetic test. Dito, yung pathogenic variant, that's by genetic test. Tapos yung sinasabi ko kanina, hindi naman mahal lahat, hindi kailangan MRI lahat. Pwede din x-ray lang. Check lang yung bone, yung shape ng bones. Kasi the shape can tell us kung may something sa tuhod or sa paa, sa leg, or sa head, sa skull. Okay? So ito yung mga bone changes. Tapos minsan, merong sign na parang balat din sa mata. Ang tawag namin din fish nodule. So kadalasan, nakikita to ng mga ophthalmologists. Okay? So hindi sa usual na mga doctors. Tapos, may optic glioma din. Marami kami nakikita ng optic glioma sa PGH. Ang optic glioma ay bukol na benign. Pero nasa ugat ng mata, yung may arrow na white. So sa PGH, kasi may brain tumor, clinic, palagi namin hinahanap yung sign ng NF pag meron kaming nakikita optic glioma. Automatic na